Tiyak na ikagugulat ninyo na ang isang dalagang nagmula sa isang bilyonaryong pamilya ng langis na may kaugnayan sa maharlikang angkan ng Saudi Arabia ay handang talikuran ang lahat para pakasalan ang isang Pilipinong estudyanteng part-time crew lamang sa isang convenience store. Pagkatapos lamang ng isang pagkikita, ano nga ba ang nangyari sa gabing iyon na naging dahilan upang talikuran niya ang bilyon-bilyong pisong yaman at ang nakatakdang kasal sa isang prinsipe para piliin ang binatang Pilipino? Ngayon, ating pakinggan ang kahanga-hangang kwento ni Fatima mula sa lungsod ng Jeddah, Saudi Arabia. Oo, siya ay malayong kamag-anak ng tanyag na pamilyang Al Saud. Magandang araw. Ako si Fatima Al-Fad, 28 taong gulang. Ang aking ama ang chairman ng Al-Fad Petroleum, isa sa mga nangungunang kumpanya ng langis sa Saudi Arabia. Ang aking ina naman ay malayong kamag-anak ng maharlikang pamilya. Kung tatanungin ninyo kung gaano kami kayaman, noong ako'y isinilang, nagtayo ang aking ama ng isang charity foundation na ipinangalan sa akin. Sa aking ika, 16 na kaarawan, isang gold-plated na supercar na nagkakahalaga ng halos 1 bilyong piso ang regalo niya sa akin. At sa aking ika, 20 kaarawan, bilang paghahanda sa aking pag-aaral sa London, isang luxury condominium unit naman ang ibinigay sa akin. Ngunit para sa akin, lahat ng iyon ay parang isang magandang hawla. Naging malinaw lang sa akin ang lahat noong ako'y 25 taong gulang na, isang gabi noong Enero 2022. Habang kami naghahapunan, biglang nagsalita ang aking ama na may di pangkaraniwang seryosong mukha. Fatima, napagdesisyonan na ang iyong pagpapakasal. Agad na nahulog ang gintong tinidor mula sa aking kamay. Ano po? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Papa, ang mapapangasawa mo ay si Prinsipe Karim, ang ikatlong miyembro ng pamilyang Al-Mansur. Siya ay 48 taong gulang at may 2 ng asawa. Ikaw ang magiging ikatlo niyang asawa. 48 taong gulang, may 2 asawa, ikatlong asawa. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Papa, ayokong magpakasal. Lalo na sa isang lalaking may asawa na. Mas lalo kong ayaw. Fatima, matigas ang boses ng aking ama. Hindi ito personal na usapin. Ito ay isang alyansa sa pagitan ng ating pamilya at ng maharlikang angkan. Ito ay isang karangalan na hindi mo maaaring tanggihan. Nang gabing iyon, binasa ng aking mga luha ang aking unan. At bigla, naalala ko ang mga Pilipinong teleserye na palihim kong pinapanood. Sa mga palabas, ang mga lalaking Pilipino ay laging magalang, mapagmahal, at poprotektahan ang mga babae. Ibang-iba ito sa mundo ng Saudi Arabia. Tama, kailangan kong pumunta sa Pilipinas. Kinaumagahan, kinausap ko ang aking ama. Papa, mayroon po akong isang hiling. Anong hiling? Anong hiling? Bago po ako ikasal, maaari niyo po ba akong payagang mag-aral sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan? Nais ko pong matutunan ang kanilang mga makabagong pamamaraan sa pamamahala. Pagbalik ko, ang kaalamang iyon ay makakatulong din sa negosyo ni Prinsipe Karim. Pilipinas. Bakit Pilipinas? Ang Pilipinas po ay mabilis na umuunlad sa teknolohiya at inobasyon. Gusto ko pong matuto mula sa mga nangungunang kumpanya roon. Bukod pa riyan, pinag-uusapan na rin po ng mga kabataan sa Saudi ang galing ng Pilipinas sa teknolohiya. Nag-isip ng malalim ang aking ama. Isa pa po, nakapasa na ako sa Master of Business Administration o MBA program ng University of the Philippines sa Diliman. Ang totoo, palihim na akong nag-apply at natanggap na noon pa. Matapos ang ilang sandali, sinabi ng aking ama, 3 buwan, walang labis, walang kulang. Sa Setyembre, kailangan mong bumalik para simulan ang paghahanda sa kasal. 4 na buwan po, Papa. Kailangan ko pong tapusin ang isang semestre. Sige, 4 na buwan. Ngunit mangako kang babalik ka. Pangako po. Ngunit sa aking isipan, iba ang aking binabalak. Mayo 2022, sa wakas ay nakatapak na ako sa Maynila. Kahit nag-aral ako ng Tagalog sa isang tutor, hindi pa rin ako gaanong bihasa. Matapos ang 1 linggo sa universidad, isang gabi, inabot ako ng hating gabi sa pagbabasa sa library.
Nakaramdam ako ng gutom kaya pumasok ako sa isang convenience store malapit sa aking dormitoryo. Naku, ano ito? Kahit nakakabasa ako ng Tagalog, napakaraming uri ng instant noodles kaya hindi ko alam kung ano ang pipiliin. Kailangan mo ba ng tulong, miss? Lumingon ako at nakita ang isang binatang nakasuot ng uniforme ng tindahan. Sa kanyang name tag, nakasulat ang pangalang Miguel Reyes. Ah, alin ba ang mas masarap? Dayuhan ka pala? Kumakain ka ba ng maanghang? Oo, walang problema. Kung ganoon, ito ang irerekomenda ko. Spicy beef mami. Malasa at masarap talaga. Hindi lang niya ako tinulungang pumili, kundi matiyaga rin siyang nagtimpla at naghanda nito para sa akin. Salamat ha. Ang bait mo naman. Walang anuman. Estudyante ka rin ba rito? Oo. Kumukuha ako ng MBA. Talaga? Nasa huling taon na ako sa kursong Business Administration. Isang di ka pani-paniwalang pagkakataon. Nang gabing iyon, kumain kami ng noodles habang nagkukuwentuhan ng matagal sa maliit na mesa sa loob ng tindahan. Mula noon, 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo akong pumupunta sa convenience store para lang makita si Miguel. Palagi niya akong binabati ng isang napakagandang ngiti. Nandito ka na naman pala! Isang ngiti na labis kong kinagiliwan. Isang araw, tinanong ako ni Miguel, libre ka ba bukas? Ililibot kita sa campus. Marami pang masasarap na kainan dito na hindi mo pa natitikman at iyon ang simula ng aming unang date. Habang naglalakad kami sa campus, napakaalaga ni Miguel sa akin. Ang init, no? Doon muna tayo sa lilim. Gusto mo ng milk tea? Ang mga lalaking Arabo ay hindi kailanman magtatanong ng ganyan. Para sa kanila, natural lang na ang babae ang sumunod sa lalaki. Anong gusto mong kainin para sa tanghalian? May mga pagkain ka bang bawal dahil sa relihiyon mo? Medyo nagulat ako, pero tapat akong sumagot. Muslim kasi ako, kaya hindi ako kumakain ng baboy. Ah, ganoon ba? Kung ganoon, sa isang halal restaurant tayo kumain. May alam akong masarap na kainan malapit dito. Labis akong namangha. Hindi siya nagpakita ng pagkagulat, sa halip. Natural ang kanyang pag-aalala. Minsan naman, habang hirap na hirap akong buhatin ng isang salansan ng mabibigat na libro, biglang sumulpot si Miguel. Ako na ang magdadala niyan. Ang bigat niyan. Paano mo bubuhatin mag-isa? Sa Saudi, hindi ko pa nakita ang isang lalaking tumutulong sa babae na magbuhat ng gamit. Laging ang babae ang kailangang magdala ng sarili niyang pinamili. Isa pang pagkakataon, noong ako ay nilagnat. Fatima, parang iba ang boses mo. May sakit ka ba? Oo, kaunti. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Miguel na may dalang isang supot ng gamot. Bumili siya ng gamot sa lagnat, bitamina, at isang mainit na tasa ng salabat. Inumin mo ito para gumaan ang pakiramdam mo. Halos maiyak ako. Kung isang lalaking Arabo iyon, kapag may sakit ang asawa, sasabihin lang, magpahinga ka na lang. At iyon na iyon. Habang lumalalim ang pagtingin ko kay Miguel, lumalaki rin ang aking pangamba. Tama ba itong ginagawa ko? Malapit na akong bumalik para magpakasal. Hindi ko ba sinasaktan si Miguel? Sakto noon, maingat na nagtanong si Miguel. Fatima, may boyfriend ka na ba? Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Wala. Isa iyong kasinungalingan. Ang totoo, mayroon na akong fiancé. Kung ganoon, maaari ba kitang ligawan? Sa sandaling iyon, nagpa siya akong sabihin ang totoo. Miguel, ang totoo, malapit na akong bumalik sa Saudi Arabia para magpakasal sa isang lalaking pinili ng pamilya ko. Biglang lumungkot ang mukha ni Miguel. Ganoon ba? Pasensya na. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Dapat sinabi ko agad sa'yo. Sandaling nabalot kami ng katahimikan. Maya-maya, nagsalita si Miguel. Pero, habang nandito ka pa sa Pilipinas, hindi ba pwedeng magustuhan pa rin kita? Makalipas ang isang buwan, isang araw na malakas ang ulan, wala akong dalang payong at natrap ako sa library. Fatima, nasa library ka, di ba? Dadalhan kita ng payong. Pagkalipas ng 10 minuto, tumatakbong dumating si Miguel, sabay kaming naglakad sa ilalim ng iisang payong pabalik sa dormitoryo. Pagdating namin doon,
Napansin kong basang-basa ang kaliwang balikat ni Miguel. Hala, bakit basang-basa ang isang gilid mo? Para hindi mabasa ang damit mo, di ba? Sa sandaling iyon, parang natunaw ang puso ko. Mayroon bang lalaking ganito ka-sweet at natural ang pag-aalaga? Miguel, gusto kita. Alam kong kailangan kong bumalik, pero kahit ngayon lang, sana tanggapin mo ang puso ko. Sa ilalim ng ulan, ibinigay namin sa isa't isa ang aming unang halik. Isang matamis, ngunit malungkot na simula. Matapos ang isang buwan ng aming relasyon, lalong lumaki ang bigat sa aking dibdib. Napakatapat sa akin ni Miguel, ngunit itinatago ko ang aking tunay na pagkatao. Isang araw, nagtanong si Miguel, ano nga palang trabaho ng pamilya mo? Fatima, parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Ah, ordinaryong negosyo lang. Ganoon ba? Kung may pagkakataon silang pumunta rito sa Pilipinas, pakilala mo sila kina mama at papa. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Maaari ko pa bang ituloy ang pagsisinungaling na ito? Isang linggo ang lumipas, nagpasya akong hindi ko na kayang magpanggap pa. Miguel, may mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Sa isang coffee shop, umupo si Miguel sa tapat ko na may bakas ng pag-aalala. Anong problema? Miguel, patawarin mo ako. Mayroon akong lihim na itinago sa'yo. Huminga ako ng malalim at sinabi, hindi ako isang ordinaryong foreign student. Ako ang anak ng pamilyang Alfad, isang bilyonaryong pamilya sa Saudi Arabia. Ang ama ko ang chairman ng pangatlong pinakamalaking kumpanya ng langis sa bansa. Nanlaki ang mga mata ni Miguel sa pagkagulat. At ang mas nakakagulat pa, sa loob ng 4 na buwan, kailangan kong pakasalan ang isang 48 taong gulang na prinsipe na may 2 ng asawa. Bumagsak ang katahimikan. Nakita ko ang iba't ibang emosyon sa kanyang mukha pagkagulat, pakiramdam na pinagtaksilan, at malalim na kalungkutan. Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Patawad. Noong una, akala ko magiging magkaibigan lang tayo. Pero napakabuti mo kaya hindi ko napigilang mahulog sa'yo. Bumuntong hininga si Miguel. Kung ganoon, anong plano mo, Fatima? Babalik ka para pakasalan siya? Ayoko. Pero kapag naiisip ko ang pamilya ko, napaka-istrikto ng papa ko. Kung susuwayin ko siya, tiyak na magkakagulo. So, kailangan na nating tapusin ito, di ba? Bumaba ang tono ng boses ni Miguel. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Mahalaga ka sa akin, pero mahalaga rin ang pamilya ko. Ilang araw kaming hindi nagkita. Pareho naming kailangan ng panahon para ayusin ang aming magulong isipan. Makalipas ang isang linggo, si Miguel ang unang kumontak. Fatima, pwede ba tayong magkita sandali? Nagkita kami sa isang parke. Seryoso ang mukha ni Miguel. Pinag-isipan ko ng mabuti. Kung talagang kailangan mong bumalik, gusto ko pa ring makasama ka hanggang sa huling araw. Ayokong pagsisihan ito sa huli. Miguel, pero may isa akong tanong. Sigurado ka bang ayaw mo sa kasal na iyon? Oo naman. Gusto kong pakasalan ang taong mahal ko, hindi maging pangatlong asawa ng isang matandang prinsipe. Hinawakan ni Miguel ang aking kamay. Kung ganoon, sabay nating hanapan ng paraan. Huwag muna tayong sumuko. Mula noon, lalo pang tumibay ang aming relasyon, ngunit laging nariyan ang anino ng paghihiwalay. Makalipas ang 2 buwan, kaarawan ni Miguel. Anong gusto mong gawin sa birthday mo? Sapat na sa akin na kasama kita, Fatima. Sa araw ng kanyang kaarawan, nagdala ako ng maliit na cake sa kwartong inuupahan niya. Happy birthday! Ang kanyang silid, bagamat simple, ay malinis at maayos. Nakadikit sa pader ang mga litrato naming dalawa. Kumain kami ng cake, uminom ng San Miguel beer, at nagkuwentuhan tungkol sa lahat ng bagay. Tanaw mula sa bintana ang nagniningning na skyline ng Maynila. Fatima, pinagsisisihan mo bang pumatol ka sa isang mahirap na estudyanteng tulad ko? Ano ka ba? Ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Ang natitirang panahon natin, sulitin natin. Nang gabing iyon, siguro dahil sa epekto ng alak, natural na nagkalapit ang aming mga loob, Fatima. Nang dumampi ang labi ni Miguel sa akin, parang huminto ang mundo. Okay ka lang? Mahinahon niyang tanong. Tumango ako.
Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, naging isa kami. Napakabait ni Miguel. Kung masakit, sabihin mo lang ha, dahan-dahan lang ako. Ibang-iba ito sa mga kwento ng unang gabi na narinig ko mula sa mga kaibigan kong Arabo. Sabi nila, ang kanilang mga asawa ay magaspang at makasarili. Ngunit kay Miguel, sa kaunting pagkunot lang ng noo ko, hihinto siya at magtatanong, ayos ka lang ba? Oo, salamat sa pagiging malambing mo. Unang beses mo ito. Sino ba namang gustong saktan ang taong mahal nila? Dahil sa sinabi niyang iyon, bumuhos ang aking mga luha. Kinaumagahan, nakapagdesisyon na ako. Miguel, ayoko nang bumalik sa Saudi. Ayokong pakasalan ang lalaking iyon. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Fatima, tapos na ang palugit mo. Umuwi ka na. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ama. Papa, mananatili po ako sa Pilipinas. Ano? Kung hindi ka uuwi, tatanggalin kita sa listahan ng mga tagapagmana. Kahit na po. Makalipas ang ilang araw, biglang dumating sa Pilipinas ang pangalawa kong kapatid na lalaki at ang aking tiyuhin. Fatima, mag-isip ka nga. Bakit ka nakikipagrelasyon sa isang mahirap na taga-silangan? Kuya, mahal ko si Miguel. Hindi mo ba naaalala ang pangako mong magpapakasal sa prinsipe? Sakto noon, dumating si Miguel. Poprotektahan ko si Fatima. Ano? Sino ka? Ang sahod mo. Hindi pa aabot sa sweldo ng driver namin. Mapanghamak na sabi ng kapatid ko. Ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid si Miguel. Ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera. Mahal ko si Fatima ng buong puso. Ang sumunod na 6 na buwan ay parang isang digmaan. Patuloy ang pananakot, pangungumbinsi, at panggigipit mula sa aking pamilya. Fatima, pinutol ko na ang lahat ng credit cards mo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay ngayon. Ayos lang po. Sapat na sa akin na kasama ko si Miguel. Ang totoo, kinailangan ni Miguel na magtrabaho sa 3 magkakaibang lugar. Tuwing weekend, sa isang distribution warehouse, sa umaga ng mga karaniwang araw, bilang isang tutor, at sa gabi, sa convenience store. Sorry kung pinapahirapan kita ng ganito. Ano ka ba? Walang dapat ihingi ng tawad. Masaya ako na kasama ko ang taong mahal ko. Mahirap man, pero masaya. Tuwing umaga, ipinagluluto ako ni Miguel ng baon. Binibilhan ako ng paborito kong pandesal at minsan ay naghahanda ng masarap na almusal sa isang karinderya malapit sa amin. Ngunit ang ganitong buhay ay may hangganan. Isang araw, gumawa ng isang malaking desisyon si Miguel. Fatima, pupunta ako sa Saudi Arabia. Ano? Gusto kong personal na harapin ang papa mo para formal na hingin ang kamay mo. Nakakabaliw iyan. Delikado. Hindi mo ba alam kung gaano nakakatakot ang papa ko? Kahit na, kailangan kong pumunta. Ayokong mabuhay tayo ng patago. Gusto kong kilalanin tayo ng marangal. At sinimulan ni Miguel ang isang di kapani-paniwalang paghahanda. Mula ng araw na iyon, gabi-gabi siyang nag-aral ng wikang Arabic, kulturang Islam, at mga ritual ng Saudi Arabia. Miguel, bakit mo kailangang gawin ang lahat ng ito? Nakita ko siyang nakatulog sa kanyang mesa 2:00 ng madaling araw, habang nag-aaral ng Arabic, at kusa na lang tumulo ang aking mga luha. Para sa iyo, Fatima, gagawin ko ang lahat. Sa umaga, 3 ang kanyang trabaho. Sa gabi, pumapasok siya sa isang Arabic language center. Tuwing weekend, pumupunta siya sa isang moske sa Maynila para matutunan ang mga ritual. Assalamu alaikum. Gumagaling na ang bigkas mo, maging ang imam ay humanga sa kanyang determinasyon. Ang isang binatang tulad mo, tiyak na bubuksan ng iyong magiging biyenan ang kanyang puso. Lumipas ang 6 na buwan. Ngayon, kaya nang makipag-usap ni Miguel sa Basic Arabic at kabisado na niya ang mahahalagang bahagi ng Quran. Aalis ka na talaga? Tanong ko habang umiiyak sa Ninoy Aquino International Airport sa araw ng kanyang pag-alis patungong Saudi. Huwag kang mag-alala. Babalik ako na dala ang basbas ng papa mo. Kung may panganib, babalik ako agad. Naiintindihan mo?
Mahal kita, Fatima. Mayo 15, 2023, umalis si Miguel. Pagdating sa Saudi, dumiretso siya sa aming bahay ngunit hinarang ng mga guwardiya. Walang appointment, bawal pumasok. Ako ang nobyo ni Miss Fatima. Pakiusap. Sabihin ninyo sa chairman na gusto ko siyang makausap. Nakakatawa. Umalis ka na. Hindi basta-basta nakikipagkita ang chairman sa kung sino-sino lang. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Lumuhod siya roon mismo. Maghihintay ako rito. Mayo sa Saudi Arabia, ang temperatura sa araw ay umaabot ng higit 40 degrees Celsius. Unang araw. Sa ilalim ng nakakapasong araw, namula ang kanyang balat. Ikalawang araw, nagbitak-bitak ang kanyang mga labi at nagpakita ng sintomas ng dehydration. Ikatlong araw, halos bumigay na siya. Ang mga katulong ay palihim na nag-abot ng tubig, ngunit tinanggihan niya. Maghihintay ako ng marangal. Ang balitang ito ay nakarating sa wakas sa aking ama. Ano? Isang binatang Pilipino ang 3 araw nang nakaluhod sa labas ng gate? Sa gabi ng ikatlong araw, personal na lumabas ang aking ama. Ikaw ba yung batang Pilipino? Kahit na dehydrated, pinilit ni Miguel na tumayo at magbigay galang. Assalamualaikum. Ako po si Miguel Reyes. Nagulat ang aking ama na ang isang taga-silangan ay nakakabati sa perpektong Arabic. Bakit mo ginagawa itong kahibangan na ito? Pwede mong ikamatayan. Dahil mahal ko po si Fatima ng buong puso, para mapakasalan siya, handa kong isugal ang buhay ko. Pinapasok ng aking ama si Miguel sa bahay, at doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Sigurado akong wala kang alam sa aming relihiyong Islam, di ba? Agad na nagsimulang bumigkas si Miguel. Bismillahirrahmanirrahim. Binigkas niya ng buo at perpekto ang unang kabanata ng Quran na ikinatulala ng aking ama. Ang aming kultura, siguradong hindi mo rin alam. Nagtimpla si Miguel ng tsaa at inihain ito ayon sa tamang ritual ng mga Arabo. Ginamit niya lamang ang kanang kamay at inikiling ang tasa sa eksaktong anggulo. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Kung gusto ko pong pakasalan si Fatima, naniniwala akong ito ang mga bagay na dapat kong malaman. Pagkatapos ng araw na iyon, isang di inaasahang alok ang ibinigay ng aking ama. Sige. Manatili ka sa bahay na ito sa loob ng 1 buwan. Sa panahong iyon, oobserbahan kita. Ang 1 buwang paninirahan sa aming bahay ay isang tunay na pagsubok. 4:00 ng umaga, gising para sa Fajr prayer. Sa araw, kasama si Papa para matuto sa negosyo. Sa gabi, kasama ang pamilya sa hapunan para matutunan ang kultura, lalo pang naging mahirap noong buwan ng Ramadan. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Ang aking mga kapatid na lalaki, na dating tutol na tutol, ay nagsimulang maging maluwag sa kanya. Miguel, laro tayo ng football? Yaya ng pangalawa kong kapatid. Ang aking ina, nang makita si Miguel na tumutulong sa paghuhugas ng pinggan, ay naantig. Ang mga lalaking Arabo ay hindi gumagawa ng gawaing bahay. Maging ang aking lola, na napaka-istrikta, ay umamin. Ang batang iyan, napakalinaw ng mga mata, halatang mahal niya talaga si Fatima. Nang malapit nang matapos ang 1 buwan, ibinigay ng aking ama ang huling pagsubok. Gawan mo ako ng isang business plan para sa pagtatayo ng branch ng kumpanya natin sa Dubai. Isang halos imposibleng gawain sa loob lamang ng 1 linggo. Ngunit nagpuyat si Miguel gabi-gabi para tapusin ito. Isang report na may higit 50 pahina tungkol sa isang makabagong estratehiya para buksan ang bagong merkado sa pamamagitan ng cultural exchange ng Pilipinas at Middle East, na nakasulat sa 3 wika: Arabic, Ingles, at Filipino. Matapos basahin ang report, matagal na nanahimik ang aking ama. Mr. Chairman, mula ngayon, Papa na ang itawag mo sa akin, isang karangalan na magkaroon ng manugang na tulad mo. Pinapayagan ko na kayong magpakasal ni Fatima. Hinawakan ni Miguel ang 2 kamay ng aking ama at walang tigil na nagpasalamat. Papa, pangako, paliligayahin ko si Fatima habang buhay. Sakto noon, tumunog ang telepono ko. Si Miguel. Fatima, nagtagumpay ako. Pumayag na si Papa.
Niyakap ko ang telepono at humagulgol. Iyon ay mga luha ng kaligayahan. Kahit pagkatapos naming mag-usap, hindi ako tumigil sa pag-iyak sa sobrang tuwa at gaan ng loob. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa Pilipinas. Nagkita kami sa Naya at mahigpit na nagyakap, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Nagawa mo nga, Miguel. Salamat. Simula pa lang ito, kailangan pa nating magsikap ng husto. Makalipas ang 1 linggo, nag-video call si Papa. Fatima, Miguel. Pumapayag ako sa inyo sa ilang kondisyon. Tumango si Miguel na may halong kaba. Una, kailangang idaos ang kasal na may paggalang sa tradisyon ng parehong bansa. Opo, Papa. Pangalawa, huwag mong hahayaang mawala ang dangal ni Fatima bilang anak ng ating pamilya. Makakaasa po kayo. Pangatlo, nag-atubili si Papa. Narinig kong tinanggihan mo ang tulong pinansyal at gusto mong magsimula sa sarili mong pagsisikap. Kahanga-hanga ang iyong dangal, ngunit hindi ko kayang makitang naghihirap ang anak ko. Mayroon akong alok. Ano po iyon, Papa? Sabi mo gusto mong magtayo ng negosyo tungkol sa cultural exchange ng Pilipinas at Arabia, tama? Kung ganoon, ako ang mag-i-invest para sa iyong pagsisimula. Pero po, ngunit kailangan mong ibalik ang puhunan kasama ang tubo sa loob ng 5 taon. Kung mabigo ka, kailangang bumalik ni Fatima para pamahalaan ang negosyo natin sa Saudi. Naging tensyonado ang paligid. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa aking kamay. Opo, sa loob ng 5 taon, ibabalik ko ang lahat at papatunayan ko sa inyo na kaya ko. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang aking ama. Magaling. Iyan ang gusto kong determinasyon. Makalipas ang 2 buwan, nagkita ang aming mga pamilya sa Maynila. Lumipad ang aking mga magulang mula Saudi at sinalubong sila ng buong puso ng mga magulang ni Miguel. Tuloy po kayo. Siguradong pagod po kayo sa biyahe. Agad na nagkasundo ang aming mga ina. Siguradong napakaganda ng manugang ko kapag nag-south ng Filipiniana. Nabanggit din po ng anak namin na gusto niyang matutong magluto ng pagkaing Pilipino. Itinakda ang kasal sa Oktubre 2023, nagaganapin sa Pilipinas at sa Saudi Arabia. Oktubre 11, 2023, dumating ang araw ng aming kasal. 5:00 pa lang ng umaga, nag-aayos na ako. Ang aking puting terno na may butterfly sleeves at ang aking headdress ay nagparamdam sa akin na isa akong tunay na Pilipinang nobya. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, lumakad ako sa pasilyong puno ng bulaklak. Nagtama ang aming mga mata ni Miguel at nakita ko ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Nakatingin siya sa akin, na bahagyang nakabuka ang bibig sa pagkamangha na nagpaiyak din sa akin. Fatima, ang ganda mo, nanginginig na sabi ni Miguel. Maging ang mga bisita ay humanga. Tingnan niyo ang nobya, ang isang dayuhan. Napakaganda, sa suot na terno, parang isang diwata. Pagkatapos ng seremonya, lumapit ako sa aking mga biyenan. Niyakap nila ako ng mahigpit. Anak ko, sabi ng aking biyenan na may luha sa mga mata. Tunay ka ng bahagi ng aming pamilya. Hinawakan din ng aking biyenan ang aking kamay. Welcome sa pamilya, anak. Hindi ka na lang Fatima ngayon, anak ka na namin. Bigyan mo kami ng maraming apo, ha? Espesyal ang handaan sa kasal. Sa isang banda ay buffet ng mga pagkaing Pilipino at sa kabilang banda ay mga pagkaing Middle Eastern na halal certified. Unang beses tinikman ng aking ina ang beef caldereta at labis itong pinuri. Subhanallah. Ito pala ang sikat na kaldereta. Napakasarap. Itinaas din ng aking ama ang kanyang hinlalaki habang kumakain ng sinigang na hipon. Napakasarap ng lutuing Pilipino. 1 buwan ang lumipas. Lumipad kami patungong Saudi para sa aming ikalawang kasal. Masigasig na nag-practice si Miguel ng Arabic. Sa araw ng kasal, lumitaw siya na nakasuot ng puting thobe na may gintong burda at isang bisht na parang isang prinsipe mula sa isang fairy tale. Ako naman ay nakasuot ng gintong gown na may mga diamante at isang korona ng perlas. Sa oras ng panunumpa, binigkas ni Miguel ang kanyang mga pangako sa malinaw at matatas na Arabic. Ako, si Miguel Reyes, ay sumusumpa sa ngalan ni Allah na tinatanggap si Fatima Alfad bilang aking asawa, na mamahalin, igagalang,
at kasama niyang poprotektahan ang aming mga kultura at tradisyon. Ang perpektong tono at matatas na Arabic ay ikinagulat ng mga bisita. Paano nangyari iyon? Isang Pilipino, natutong magsalita ng perpektong Arabic sa loob lamang ng 6 na buwan? Pagkatapos ng panunumpa, niyakap ni Papa si Miguel. Ngayon, anak na kita. Isang tunay na miyembro ng pamilyang Alfad. Sa reception, isang sorpresa ang inihayag ng aking ama. Sa okasyong ito, may isa pa akong regalo. Ang penthouse sa tuktok ng Burj Khalifa sa Dubai ang magiging tahanan ninyo. Tumayo si Miguel at magalang na tumanggi. Maraming salamat po, Papa. Ngunit kung maaari, nais po naming tanggihan. Nais po naming magsimula sa sarili naming pagsisikap. Tiningnan siya ng aking ama nang may pagkagulat at pagkatapos ay malakas na tumawa. Karapat-dapat, hindi nagkamali ang aking pagkilatis. Ipinagmamalaki kong magkaroon ng isang manugang na may dangal na tulad mo. Pagbalik sa Pilipinas, umupa kami ng isang maliit na opisina. Dito tayo magsisimula. Maliit man, pero atin ito. Sa araw na isinabit namin ang signboard na tulay ng Pilipinas at Arabia, sinabi ni Miguel, Fatima, sa loob ng 5 taon, tayo ang magiging numero 1 sa larangang ito. Ang unang 2 buwan ay napakahirap, walang ni isang kliyente. Ngunit sa ikatlong buwan, tumunog ang telepono. Isang medium-sized na kumpanya ng cosmetics ang nangangailangan ng konsultasyon para sa halal certification. Nagpuyat kami para ihanda ang presentasyon at naging matagumpay ito. Ang aming unang proyekto ay nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Nagyakapan kami at umiyak. Mula noon, nagsimulang kumalat ang reputasyon ng aming kumpanya. Sa unang taon, umabot sa 100 milyong piso ang aming kita. Pagsapit ng 2025, binabayaran pa rin namin ang utang kay Papa at nakapagbayad na kami ng 1 bilyong piso kasama na ang tubo. Tuwing nag-uulat kami ng aming kita, napaka-proud ni Papa. Magaling, mukhang matatapos nyo iyan sa loob ng 5 taon. Siguro po sa 4 na taon lang, Papa. Si Yusuf, ang aming anak, ay isinilang noong nakaraang taon at nagsisimula ng maglakad ngayon. Kahit may utang pa kami, masayang-masaya kami. Ang aming apartment, bagamat maliit, ay puno ng pagmamahal. At sabay kaming lumalago araw-araw. Minamahal na manonood, iyan ang dahilan kung bakit handa kong talikuran ang lahat para sa isang lalaking Pilipino. Ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang. Ang mga lalaking Pilipino sa palabas ay guwapo na, ngunit sa totoong buhay, mas kahanga-hanga pa sila. Naging kawili-wili ba ang aking kwento ngayon? Sa susunod na linggo, maghahatid kami ng mga kwento ng iba pang mga kahanga-hangang international couples. Huwag kalimutang mag-follow, mag-like, at mag-share. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon para patuloy na gumawa ng mga makabuluhang video. Maraming salamat po.